Magandang araw mga ka-solar. So ito, i-install na natin yung bago nating battery na si Deye. So ito guys ay 314 AH, equivalent of 16 kWh. SEF16L. So para sa mga gustong bumili ng battery ni Deye or mga Deye inverter, so ito po, ilalagay ko po sa description box yung Facebook ni Sir Jason Chua 1 Point. And sinubukan ko na rin siyang ginamit guys para ito paano may konting idea ko at konting karanasan. Ito naka-floor mount siya noon dito. Kaya yung may ibang plug ko nakikita nyo nakababa pa lang siya pero ginagamit na. Kaya nga hindi ko na tinanggal yung gulong niya eh. And finally ay puno na siya. So ngayon ay install natin dito, finalize natin. At eto pa, sinubukan ko ring dinagdag dito. 5 kilowatts, 51.2 volt, para sila fully charged. So ito yung gagamitin natin, yung wire ni 314, yung kay 5 kilowatt ay hindi na lang. Yung D1. Tapos gagamitin natin yung ferrite ring ni ni 3.6. Isang loop lang yata supposed to be dito, tigda dalawa sa ano. Di na kasya. Matigas. So ganyan siya guys. Positive dito at negative dito. Papansin nyo guys, di na ako gumamit ng circuit breaker kasi nga pwede namang patayin dito sa kanyang BMS. Dapat nga sana ito naka-torque wrench pa eh. Para hindi siya ma-lost thread. Oras kasi na-lost thread yan. Tapos. So, dito sa BMS. Ayan. 485 can. So, dito siya. Yan. Then, dito naman sa PCS. Grabe yung sikip ah. Yan. Okay. Okay, so finally, eto na guys. Na-i-cover na natin lahat, pati dito. Ayan, so testing na natin yung ating bagong battery. Ayan, magtagal ka dyan ha. Yung gulong mo, hindi na natin tatanggalin para kahit paano, gwapo kang tingnan. Okay, so ayan guys, yung status 100% at dito ay 100%. Yes, diba? So ayan. Nakakatakot kasi pag nasa baba, dudukutin ng bata dito eh. Yan oh. Oh. Tinatanggal kasi yan, yung cover na yan kapag magpa-parallel or series. So, delikado pag nasa baba. Baka may bisita tayo, dut-dutin niya. Yan. Magkabasol. Okay, so yan guys, di ko na dinagdag to. Si 5 kilowatts, sinuksok ko na lang dito. Nilagyan ko ng busal sa dulo. Yung shrink tube. Baka may i-on nila tapos pindutin dito eh magkaka-spark. Okay? Yan. Checking. So checking. Ano natin? At eto na yung gagamitin natin. Bale naka-off na yung ating grid. At eto na yung gagamitin natin. So, parang hindi ako nawawalan ng kuryente kasi pag nagme-maintain ako dito, itatransfer ng ATS papunta doon sa kabila. So, pagkatapos ng maintenance, ililipat ko rin dito. Parang backup power. Ayos. Nung temporary na ginagamit ko siya, ay nagagamit ko lang na energy niya sa magdamag na sa gabi lang. Mabilis na kasi ang shading or pag ulan. Alas 2 ng hapon, maulan na yan. So alas 2 hanggang alas 9 ng umaga, ang nako-consume ko lang siguro ay nasa 30%. Ayan, minsan
Kung matipid masyado, ay 20% lang. Isang dot lang dito, isang LED lang nababawas. So, kung tutusin, kahit na 3 days siguro hindi maubusan 'yan. Kahit na 3 days na maulan, ready na, pwede na. So, wala pang load, di pa naglipat. Di pa. Medyo may katagalan lang kasi si Day. Pero okay na rin yan kasi nga inaalala pa niya siguro, inaamoy-amoy pa niya yung kuryente ni Day. Iba to ha. Iba to, sabi niya. Amoy 300 AH to. Hindi na yung 5 kilowatt to ha, sabi niya. Masarap to ngayon. Yun nga lang kasi hindi siya bagay, tingnan niyo. Ang lalaki ng wire niya oh. Dito compatible siya sa sa number 4. Di uno na siya ngayon. Ang tataba ng wire. So, ayan. Kahit paano, kahit na gumagamit-gamit ako ng mga power tools dito, mga compressor, at kung ano-ano dito, safe na kasi nga, malaki yung power bank. Nangyari dito. On pa siya. Ayan, naglipat na siya. Okay. Okay. Wala na. Alas 5 na eh. Okay. Kaya konsumo yan. Okay, so ayos. Patay na natin dito. Charge natin bukas yan. Then patay natin dito sa breaker. So mababa lang naman ang load namin pag ganitong time na. Mamaya alas 7 alas 6, alas 7 yan, mataas na naman. Pumapalo ng 500 watts yan. Kasi nga lahat gumagamit. Sa iba sasabihin 500 watts is napakababa. Yes. Ano lang naman yung namin dito, appliances. Hindi naman kinakatuwa yung mataas yung load mo, kasi mataas yung load mo, mataas din yung bayarin mo. So, para sa amin, kung kailangan magtipid, yan ang mga power station, pang kape, pang charge ng kung ano-ano dito. So malaking tulong yan. Na hindi na kukunin dito sa hybrid. So ngayon, ang setup ko ngayon ay off-grid. Yan. Kung siguro, dahil nga sa mataas yung battery natin, kahit sabihin natin 2 days, 3 days na makulimlim, ay okay na. Yun nga lang, pa yung solar natin, di kaya na di niya kaya charge ng 2 o 3 araw yan, dire-diretso. Malakas. Makunat si Day ngayon. Pero alam nyo guys, etong kagandahan na overpower yung battery. Kasi nga dito noon, pag alas 11, puno na siya. Yung kalahating araw, di ko na alam kung saan ko itatapon. Ngayon, gamit na kasi nga, eto, malaking imbakan natin. Yan, hindi na tatapon na yung energy, hindi na sasayang na nag-harvest, hindi na nagagamit. So malaki ang advantage kasi nga malaking power bank natin. Di gaya nun. Ayan. So maraming salamat din. Maraming salamat sa inyo panonood. Simpleng wiring lang naman yung ating supply lang naman nilagay natin eh. Yan.